Paano 'to nagsimula? Paano mo nagustuhan yung nude photography at bakit ka napunta doon? Ibudwa is more on parang talagang pinapakita mong palamura siguro yung groom kaya medyo nagulat lang ako sa expression. Nauhuli yung sarili, which is dapat Hindi. yung sarili mo yung unang gusto ko to. Nakahubad di ba? Paano magiging mahirap? Si Lady Gaga nagpa-rope sa kanya. Pwede na lumabas. Nagsushoot ako sa bahay, nakikita ng daughter ko, ng son ko, may nakanood doon. Wild. Wow. Or parang unusual? Sa private area. Meron? Meron, boss. Recently lang, nalaman ng mom niya na yung photos niya. Muntik pa ako i-demanda. Hindi mo naman kailangan ng validation with other person para maging art yung isang art. Yun, no? Grabe. Sarap nung pahinga natin. 1 week, no? One week, sir. Yes. 1 week kasi tayo yung WowCon. Yes. Oh. Introduce ko lang yung co-host natin ngayon. Nandito kasama natin si Imon Magararo and syempre si Lota Palya, photography. Hello, magandang gabi guys. Ayan, na-miss niyo ba? Ayan, 1 week. 1 week na pahinga. Yes. Tsaka hindi, Monday. Monday? Oo nga, yun. Monday. Hindi ko alam kung anong araw ngayon. Monday pala. Monday ngayon. Sakto yung Monday kasi pahinga yan ng mga katulad natin, ng mga sa wedding industry kasi 'di ba? Ako, sa akin kasi pagdating ng Monday, automatic bawal ako magtrabaho talaga. Kasi galing ako ng Friday, Saturday, Sunday na shoot eh. Di ba? Tama. So, Monday, yun na yung pahinga ko. Yun. At kung mapapansin nyo rin guys, medyo moody yung natin. Iba yung atake natin. Kasi iba yung guest natin ngayon eh. Pero bago natin i-introduce yan bro, i-shoutout ko lang yung painting sa likod nila, Imon Magararo. Yes, iba yung dating, sobrang ganda. And syempre, tropa natin yung gumawa niya, si Jojo Ramirez, no? And syempre, for sale po yan. For sale yan. Yung painting na yan, i-message nyo lang po ako kung gusto nyo. And yun, may certificate and ang height po niyan is 6 feet, tapos yung width niya is 8 feet. Sobrang ganda, sobrang laki. And oil in canvas, pare. Oil in canvas. Grabe Hindi siya yung background namin eh. Tinitingnan ko Diba? sa screen. Parang, Iba eh. Iba eh. To, kung gusto nyo magpa-commission kay Jojo Ramirez, pwede siyang i-message or i-message nyo ako para igawa tayo ng GC sa So, iba. Ganda. Usad nga tayo ganda. para makita nila. Usad tayo ng konti. Makita nyo. focus nga direct. Ganda. Dami nga. Pero yung bisita natin ngayon, Iba to. Nag-iinit din. Oo. Umaalab din. Umaalab. Akala ko nga kanina, in-hit siya eh. Hindi, sobrang fan ako ng mga picture Oo nito. naman. Actually, before, nung nagsisimula pa lang yung Monochrome Podcast, in-approach ko na siya. Kasi gusto ko nga yung ganito, yung may mga background picture, Yes. may mga yung nagustuhan ko, labas yung boobies. May mga nagsabi sa akin na baka ma-censored ng Facebook. So yun. So bago siya umalis, baka makapadala ng picture to sa akin na hindi na masyadong daring, no. Yes. Papaprint natin, gawin natin background. Pwede. Ayan. Art form naman kasi. Art forms. Yes. Yun yung pag-uusapan natin. Yes, sige. Yung art form, yung nude photography, no. Kung paano ba 'yan? Ipakilala na natin Oo, yan. syempre yung guest natin ngayon, siya yung isa sa pinakakilalang nude photographer dito sa Pilipinas. Isa siya. Hindi ko sinabing siya. Isa siya. Syempre marami naman tayong pero ito talaga nilulook up ko tong mga trabaho nito. Sobrang ganda. At syempre, sobrang pinagpala tayo dahil kaibigan natin to. Kaibigan natin tong tao na to. No? Napaunlakan tayo. Grabe yung intro mo, napapainom na siya eh. Oo nga. Dalawa kayo alam niya. Napaunlakan tayo niya. No? Kasi sobrang bihira eh. Sobrang bihira. Actually, yung Facebook niya nga or yung social media niya, never siyang nagpakita masyado ng mukha niya or laging trabaho niya lang. No? Trabaho niya sa wedding. Tsaka yung camera niya na Leica. Ay, Di ba? pero very low-key tong tao na to. Very Low-key to. Oh, yan. Siyempre, introduce ko na. Mr. Owie Sanchez. Yes. Salamat po, Father. Thank you sa opportunity na to. At unang magpasalamat sa ginagawa niyo nito kasi malaking bagay at malaking tulong lalo sa culture na ginagawa ko, yung genre ng nude. Kasi mas ma-expand yung knowledge ng mga tao para dito sa gantong klaseng style. Oo nga kasi 'di ba, pag sinabi mo Pilipino kasi sobrang conservative eh. Sobra. Sobrang conservative Sobra. nung mga Pilipino. So hindi sila masyadong open diyan sa nude photography na 'yan.
konting-konti lang yung marami naka-appreciate. Pero konti lang yung nagpapa-shoot, no? Tunay. Pero yun yung pag-uusapan natin mamaya. Sige, sir. Again, Kung paano Oo, nangyayari. kung paano nangyayari yan. Oo. Kasi Tsaka- for sure, may mga pre-prod din kasi yan di ba? Hindi siya basta shoot mo lang, di ba? Yes, So, oo. yan. Tanong Tsaka natin hindi, yung nude naman is, may bastos, for sure, di ba? Pero, pagkabastos kasi, iba na yung tawag doon, pornography na yun eh. Pornography na yun eh. Yun na yung parang last mo na yun. May isa pa is yung erotic. Borderline siya nung porn and Nude. Oh. So yun yung medyo edge na talaga, parang hairline na edge ng into porn na photography. Yun. Depende pa rin naman sa style. Ganda. Alright. Pero hindi natin pag-uusapan yung porn, Oo, ayaw natin ng Ayaw mga nyo? ganyan. Hindi tayo- Ayaw ko ng mga ganyan, Ayaw yung mga tayo ganyan mahilig sa gold Doon medal tayo sa na kabilang yan. side. Ayaw natin. Huwag tayo tatawid. Huwag tayo tatawid. mga Tawid sir. tayo. Marbs, easy. Si Marby pala yung in-hit ngayon. May red button dito sa ilalim. Kaya nga red cup tayo ngayon eh. Yun ba yun? Oo, yun. Akala ko, kasi promote mo yung untitled. Dapat dito Oo nga, naka-print oo nga pala. Hindi, yung untitled naman, puno na eh. Puno na. Wala na. Oo, wala nang slot to. Sana may next pa na ano niyan for this year, no? For sure, Ben. Oo, dapat. Ay, malaking bagay talaga for this. Kasi before, ang konti ng mga gantong na Platform, no? Platform. Dati magtatanong ka lang ng mga ilaw, sasagutin ka lang, hindi pa layman's term, slave, beginner ka di ba? Ano yung slave? Shoot through umbrella. Yung mga ganun, mga mahilig mag-gatekeep. Tapos wala pa naman sa YouTube ng mga tutorials. Kaya ang laking bagay nito mga ganito. Ang daming share sa mga bago. Yes. Kaya ang daming lockdown na nagawa nila Mm. in regards in photography and videography. Ikaw ba, may plano ka bang mag-workshop para sa nude photography? Well, maraming nagsasabi pero yun nga, hindi ako masyadong gusto ko mag-shoot pero ang hirap niya i-transcribe to words Paano ko siguro soon. Soon, no? Oo, soon. So nice. Pag-aralan ko muna. Intro tong monochrome intro. Oo, Di ba? Medyo bahala testing kasi, the waters. Ayan. Bro, may tanong ako sa'yo. Paano ba nagsimula yung nude photography na passion mo? No? Kasi nakikita ko sa'yo, sobrang passionate ka dito sa ginagawa mo na to eh. Nagkwentuhan tayo kanina, hindi ka naniningil. Depende. May Depende. ano. May border. So, paano to nagsimula? Paano mo nagustuhan yung nude photography at bakit ka napunta doon sa ganung larangang photography? Before street photography talaga ako, pinagsasabay ko yung school ko and yung Calabang College ako in street. Kasi sa recto ako nag-aaral, dala ko lang lagi yung camera ko. Tapos shoot lang ako street. Tapos into portrait. Tapos nung nagpo-portrait na ako na sa street, nag-flashback lang yung nag-aaral ako ng basic. Nung binili kasi ng mami ko yung camera ko, merong free na seminar sa Intramuros for basic photography. So yung one of the proctor there, si Sir Vic Season. Vic Season, ang name. Andi pa naman siya, sir. Regards, sir. Yun daw nude photography yung mahirap para sa kanya. As a guy, tulad natin kanina, yung mga biroan natin na lalaki, nakahubad di ba? Paano magiging mahirap? Parang ang dali pa, tawanan yung class, parang tapos subtle lang yung face niya. Kayo na yung mag-figure out bakit siya mahirap. Bukod sa lights and shadows. Tapos, yun, na interesting sa akin na bakit kaya nga siya mahirap. Ba't di ko i-try? In first, wala ka talagang one subject. So, Ayun nga, yan yung tanong ko sa'yo. Paano ka, yung first time mo, kasi wala kang sample eh. Wala, Diba? Jeep, wala. Hindi magtitiwala sa'yo. Oo, maguhubad ako sa'yo, di ba? Para nung tingin ako ng gawa mo. Kaya in first, nagpa-practice ako doon sa ex ko. Yung siyang subject ko, yun ang pinapresent ko sa mga ini-invite ko. Tapos eventually, hanggang sa naka-build up na ng ayun, doon ko na, bakit nude yung mahirap. Kasi bukod sa lighting and pati pala emotion mo nung shooting. Kailangan mo, syempre, kailangan kontrolado ka and be professional on all aspects. Kasi kung ako nakita ko nakahubad yung tao dyan, yung babae, hindi ko kilala. May something di ba? Na maiisip ka na parang, kaya, papahig ba to kung i-approach ko siya ng ganon, di ba? Pero tama ka dapat magiging professional ka na kung ganon yung larangan ng ginagawa mo, no? Hindi pwede yung parang, putya, pumahig tumagubad. Ibig sabihin nun, pwede siyang may
makipagtalik sa akin or makipag-sex sa akin. Hindi ganun yun eh. So, dapat ibahin mo yung mindset mo para dun. Doon nasisira yung mga image namin as photographers sa ganong ano. Kasi nga, ang daming mga nag-take advantage porket naka-nude. Tapos, alam mo na, yung mga nangyayari na ganon. Kaya dapat, before handling nun, i-secure mo muna yung safety and security ng subject. Yung, nabanggit mo kanina na yung ex mo, yung nagiging subject mo, Yes, sir. yung nagsisimula ka. Hindi ka ba na ano ron na parang, baka makita ng madla yung for that time, girlfriend mo pa siya, di ba? Huwag mo na tanongin kung sino, sir. Hindi. Ex na. Tapos na siya eh. Opo. Pero syempre, yun nga, as a professional, hindi mo naisip na hindi ka seloso, ganun. Hindi naman. Kasi nga, yung way na yon parang mapapakita mo na rin kagad doon sa subject how serious you are dun sa ginagawa mo. Kasi talagang kahit nga ngayon, nagsushoot ako sa bahay namin para mas relax at mas nakikita niya na focus ka lang talaga dun sa goal na gusto mong mangyari dun sa invitation na inano mo sa subject. Ganda. Tama eh, di ba? Kasi pag hindi ka focus dun, iba yung iniisip mo. Iba yung focus mo. Oo, Pag ganun, iba, kaya kailangan yun talagang goal, sir. Opo. Iba yung goal mo pagka ganun no? So, tanong ko lang. Kasi sobrang tagal ko na rin tinitignan yung mga works ni Boss Uwi natin, no? So, gusto ko lang malaman, no? Boss Uwi, ano yung style mo pagdating sa, well, hindi lang naman kasi puro nude, di ba yung sinushoot mo? Ano yung style mo pagdating sa nude photography, or ano rin yung hinahanap mo? Ano yung gusto mong sabihin dun sa work, dun sa mga trabaho mo na yun? Kasi nagbe-base ako, bro, hindi naman sa post. More likely dun sa expression ng subject, yung emotions. O kaya hindi, parang sa akin, ang criteria pagka nag-invite ako, hindi yung shape, as long as confident yung subject dun sa ano niya. Kasi mas freely mong may express yung sarili mo pag confident ka dun sa body mo, unang-una. Kasi kung gusto mo lang talaga ng nude subject, you can hire professional model to do that. Pero talagang literal lang na para siyang manikin na ipepwesto mo. Pero walang emotions, walang ano. Kasi hindi naman siya angkop dun sa personality ng tao, paano siya sinushoot eh, di ba? So meaning parang yung ginagawa mo very collaborative din kasi hindi lang sa akin. Nung model mo yung gusto mong ipalabas. Actually, pa nag-i-invite ako, hindi nanggagaling sa akin yung tema, sa subject lagi. Kasi from that part, rapport na yun na kinukuha mo na yung gusto ng subject, hindi yung gusto mo. So, mas malalabas niya doon sa photos yung kung sino siya na as subject. Kasi pagka binigyan ko siya ng, gusto ko ganito, na outdoor, nude, ito yung props, blah, 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 hindi naman siya yon. So, hindi siya comfortable dun sa mangyayari na shoot. So, tapos from that part, pag binagbigay na siya ng tema or ng pegs, saka tayo magbibigay na ideas na, mas okay to if lalagyan natin ng ganito, ganyan. Tapos makukuha mo na rin yung personality nung kinukuha na mo. Galing. May question ako dun, sorry. Medyo na-curious nga ako dun sa yung dynamic nga na paano ba nagsisimula to? Does it come from you? Or like ngayon, meron bang mga nag-a-approach sa'yo na gusto kong magpa-shoot ng nude photography? Ayun yung challenge nga nung una. Nung una, wala talagang ikaw magano. So may mga ideas ka, wala kang maibuga, kaya may ilabas dun sa ini-invite mo. Kaya dun ko siya dun sa ex ko ina-apply yung mga yun kasi Komportable ka dun komportable siya rin sa akin kahit na naka-nude. Tapos yun, pwede kong ma-execute yung plano na ko. Tapos yun na ipe-present ko na mga works. Ngayon, nag-invite na ngayon ako, napapansin mo kasi minsan kung sino yung interesado dun sa nude. Magpo-post ka ng hindi nude, hindi sila mag-react dun sa post mo. Pero pagka nude ang post mo, minsan may iba yung reaction pa nila. Minsan makukuha mo yung ng babae pag sa mga pag-aano eh. So from that part, minsan pag titingnan ko na yung character ng babae, pag maganda yung personality para sa akin, may tattoo, mahilig ako mag-shoot na may tattoo. Makikita mo, tapos doon ko na siya invite. Yun. Tapos
if comfortable siya ng ganito, pwedeng manggaling sa akin yung tema. Pero kasi minsan may mga tanong, ano ba yung naisip mong idea, sir? Pero ang lagi kong intro is, ano ba yung gusto mong shoot na mangyari pag pumayag? O, Nabanggit mo yung tattoo, no? Actually, kahit sa bride natin, kasi ang lalaki, gusto niyang magpatato dahil astig. Bibihira yung lalaki na magpapatato ako dahil may meaning. Sa babae, medyo ano nila yung katawan nila. So yung tattoo na yun, makikita mo dun yung personality ng tao. Di ba? So yun, no? Parang tips lang sa mga videographer, pag nakita nyo yung tattoo, ako sinushoot ko yun. Pag nakita ko may tattoo yung Oo, sir. Kasi sinushoot ko. character niya yun. Character niya yun Character eh. niya yun, oo. Oo, kahit Kwento. text lang, kwento niya yun. Oo. Kumbaga, kahit hindi mo itanong kung ano yung kwento ng tattoo na yun, pag nakita nila yun, maano nila na itong tattoo na to, parang paano niya nalaman, ba't niya sinut? Kung may something, parang ganun. Galing. Oh. Saktong-sakto yung shoot ko kahapon. Ang ganda nung tattoo ng bride. Meron siyang tattoo dito. Sakit kasi dito eh. Tinanong ko, anong meaning niyan? Sagot sa akin, wala lang eh. Wala lang. Yun yung kwento niya. Yun yung kwento niya. Wala lang. Aesthetic. So, ngayon may meaning pa. Dapat may meaning yan, girl. May something, no? Kahit naman sa atin, di ba? Hindi naman tayo Oo, minsan, yung kung bata ka nagpatato, gusto mo ang maging astig lang. Di ba? Pero sa babae kasi ibang ano yung tattoo eh. Ibang language yun. Kumbaga, iba yung mindset nila doon. Ayan. Kung tattoo, halimbawa nakita mo yung tattoo, paano yun? Paano mo na-express yun? Paano mo nalalaman? titignan mo rin yung placing eh. Depende sa placing. So parang from there magkakaroon ko ng gestures ng hand. So sa poses, pwede ko na rin dun i-apply yon. Pag yung tattoo niya nandito. Pero yun nga, ano ko lang, meron akong na-shoot before, may tattoo siya parang alibata. Lagi ko kinikwento yon. Meron siyang tattoo na alibata rito. Tapos pilit siya na inaano sa akin na ano yung meaning nun. Parang hanggang sa dulo na lang din sinabi ko na anong kasi nakulitan na ako paulit-ulit siya gusto mo malaman yung meaning nito. So parang sinabi niya is nympho yung parang on the spot na nympho. Okay, tuloy lang yung shoot din namin. Pero kasi yun, isa pa rin character yun ng babae na hindi naman ako nagja-judge kasi based sa personality yun ng tao. From there, makakakuha na rin ako ng parang mga shots na gusto niya. Kasi minsan, hindi rin sila vocal eh. So, yes. Kaya doon, isa pa rin yung na way na para makuha mo yung character ng subject mo. Oo. Depende sa totoo. Sa totoo. Nympho, no? Yun ang sabi lang. Hindi naman. Sabi niya. Ano yun? Sabi niya. Ayan. Sinimpo. Sinimpo. Nimpa. Oo, din. Ayan. May art 80 naman to. Meron naman tayo. At saka naman na past bedtime na ng mga bata. At saka nangyayari naman din talaga yun. Si G nagpadala ng 500 stars. Thank you. Ayan. Thank you. 1,000 stars kay Kay. Ay, Boss K ko yan. Boss K. Boss K ko yan, Hello, sir. Boss K. Salamat. Shout out. Gano'n nga yan. Jean- Gano'n Jean nga Gipit. talaga. Yeah, si Gipit, napakatahimik na babae po niya. Napakatahimik. Hindi ko pa narinig yung Hindi boses ko niya. naririnig po talaga, please, promise. Ano nga pag Mukhang nakikita... hindi gipit kasi Oo. Kala ko nga nung una, nagmamadre siya kasi sobrang tahimik niya talaga. Oo, nung sobrang tahimik niya. Muntik na magrosaryo sa harapan ko talaga yan. Hindi umiimik. Ayan. Teka, sila Nol ba nagpadala din? Magpapadala yung boss kong yan. Magpapadala yan. Na-excite lang ako. Wag mong pilitin, magpapadala yan. Matik yan. Hindi kasi boss tsaka ko. si GJ din nagpadala. Diba? Ayan. Maraming Tsaka si Chris Adrian Sales nagpadala din. Sabi ni Lol, Yun, galit Boss daw Chris, sila sa mag-stars Sales pa kasi akong yung pare. buwan daw ngayon. Bilog. Siyempre, 1,000 stars yan si Nol. Oo. Siyempre, abangan natin yan. Oo. Ay, Nol, hintayin ka namin, ha? Ayan. Sunday, sabi, pupunta raw eh. Punta raw. Si Polly Gray. Sorry, ano ko lang, banggitin ko lang yung nagpunta na ng stars. Importante yan. Oo, importante yan. Uy, no? thank you kay Mana. Salamat. Taga Bacolod dyan. Si Jordan Zuniga, nagpadala din. Yan, estudyante ko to sa workshop, no? Yan, From UK. Salamat. UK ba? Hindi ka lang, UK siya, pero basta na doon sa Europe, no? Social. Ayan, social. Sige, boss, Ipan. Hindi. Ha? Ayan. Yes, si Miss Gipit, yan. Ayan, dalawa pala pinadala ni Miss Gipit. Hindi, Dalawa. nagigipit talaga 99, yung babae. tsaka Gipit 500. yan. no? Baliktad yung pangalan. Oo. Ayan. Ayan. Ito, Boss Uwi, may Yes, tanong sir. lang ako. Actually, related to dun sa, tanong din ni Boss Lo mamaya, no? So, gusto ko lang malaman. May question talaga dito, pero naman, may,
tanong ko lang to. Gusto ko lang malaman, para sa'yo, ano yung pinagkaiba ng budwa na shoot na ginagawa natin usually, hindi man usually, pero Pumapasok minsan sa sa wedding. wedding. Sa wedding. Diba? Kasi, technically, parehas may may pagka-sensual sila parehas Yes. diba? Ano ba yung sa tingin mong pinagkaiba noon sa nude photography at saka ng budwa, yes? Yung nude photography kasi is totally nude, di ba? Ang boudoir is meron pa tayong parang more on skins lang talaga yung implied nude kung tinatawag talaga siya. So covering pa rin talaga yung mga sensitive parts ng subject. Tapos boudoir is more on parang talagang pinapakita mong gaano ka ka-proud dun sa body mo na showcase mo, pero not totally na pinapakita mo na lahat ng private parts mo doon sa And nude is more on talaga showcase mo lang is body parts talaga kasi yung boudoir is medyo parang glamour pa rin yung dating nung Yes. Oh, kasi feeling ko sa budwa kasi may pagka-romantic yung setting Yung niya, setting. Compared dun sa budwa na talagang sa bagay nude. talaga siya sa Regalo ko to sa Sa magiging groom. soon-to-be husband Pwede, ko. oo. Yan yung ibang May gusto leveling, no? Budwa, nude, tapos yung Exotic ba exotic, tsaka porn. erotic. Erotic. Iba Iba yung exotic. Iba pala yung Exotic. Sorry. Iba Ayan. yan, Babs. Iba ba yan? Exotic yun yung mamimili ka sa Animals website. yun. Iba yan. sorry. Ayan. Iba yan. At least na-correct tayo. Ah. diba? Actually, parang feeling ko hindi nga siya level eh. Parang talagang iba-ibang kategory siya. Category. Kahit sabihin natin, under siya with sexy or Sexy. sensual. Mm. Iba eh. Iba Parang pa iba rin, yung oh, reasoning. iba, Yun yung oh. nakikita ko eh. Sa wedding, sa budwa, actually ngayon parang nabawasan na yung budwa na. Kasi Oo, buti nga, nabawasan nung time na dati, nauso yan eh. Nauso yung budwa na yan eh. Yung budwa na pinopost pa sa social media, di ba? Mismong wedding. Mismong wedding. Yes, mismong wedding. Veil lang yung naka-cover. Oh, gaganda nga ng mga shoot mo doon, Mervs eh. Hindi ko nilalagay sa SD. Medyo takot ako noon pag ilagay sa SD. Pwede ko siyang ilagay kung sinabi nung bride na okay lang ba ilagay ko. Pero hindi na ako nagtatanong. Never siguro mga shoulder lang pero yung sa whole body ko na parang hindi. Oo. So- Kasi parang wala rin namang sense pagdating sa wedding. Ako natatakot ako. Natatakot ako na makita nung relatives ng groom, especially groom side, nalalabas sa big screen yung ganong scenario. For me lang. Before ba, sinasama nila? Gusto nila? Parang ganun? May mga bride Na gusto isama eh. oo. Parang, syempre si photographer magtatanong, oy, ganda nung shoot ko, papakita ng photographer. Okay lang ba isama to sa on-site? Ipa-flash to mamaya. Okay lang, walang problema. Pero feeling ko, yung gano'n na bride, kasi meron din naman hindi eh. Ay, wag, sa amin lang. Sa amin lang. Yung bride, feeling ko, alam nung couple or nung family, ng lahat ng bisita na gano'n talaga yung 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 personality niya. niya. Yes. Outgoing. Outgoing. Okay lang. Makikita mo naman sa Instagram pa-sexy talaga yung shoot, 'di ba? Nasa beach, kaya niya ipakita. Yes. Merong mga couple or bride na talagang medyo conservative pa rin kahit nagpapashoot sila ng gano'n. Is for the groom lang talaga. Yon. Oh, kasi ako sa pag nag-shoot kami ng budwa, madalas hindi ako sumasama na pag budwa na. Pero may mga times kasi na sasabihin nung bride. Kasi video eh. Yes. Sa video parang ang hirap eh. di ba? Na parang, Walang connect. Saka bihira Oo, eh. yata Photo ang talaga. pag-video, no? Pero may mga nagsasabi na bride na, sige, sumama ka na for docu. So, pagka ganun, sumasama ako. Pero pag may kasama akong babae na shooter, siya na yung sasama. So, Siguro ayun. mga once or twice pa lang din ako nakashoot ng budwa na sa wedding mismo. Pero ngayon nga napansin ko, yung budwa, meron talaga tayong mga photographers specific for budwa. Tapos they do it like a prenup na siya lang. Kumbaga parang session talaga siya. Pwede yan. Yun yung napansin ko ngayon na compare dati na parang medyo nauso nga kasabay. na parang all out sa wedding, ganyan. Tapos ngayon nga, parang nagkaroon na ng niche din na meron talagang... Dati kasi sa wedding lang siya talaga eh. Sa wedding mo lang makikita. Pero ngayon, parang may nagbubudwa na talaga ng mga couple or bride. Parang natanda ko dati, nauna talaga, yung budwa dolls. Budwa In a way, I mean, dolls. sa alam ko, yung kumaga group talaga na, tapos eventually dumami na rin, mostly mga, I think, female photographers din
Like sina Deb. Nga, sila Deb. Yan, sina Deb. Pero ikaw, Naalala ko. Owie, may ganun ka ba na pagka yung budwa, nasushoot mo ba yung bride? Meron, nakailang beses na ako mag-shoot. Meron pa nga kami, parang ayaw talaga nung groom. Pinilit pa rin nung bride. Oo. Talaga palamura siguro yung groom. Kaya medyo nagulat lang ako sa expression. Binibida pa ako nung SO na Kaya nag-shoot? parang nagsushoot ng nude. ng nude. So parang last minute nagpaalam na siya nung a day before the wedding. Tapos kinukulit niya pa rin ng mismong wedding. So nagkikita sila dun sa sa preps. Oo. Pinipilit niya pa rin. Parang nagmura. Para expression lang naman na mura. Pero parang pinag-usapan na natin yan. Ayoko ng ganyan. Parang, sige, kung yung girl ang magsushoot na ayun, Pwede. pumayag naman nung girl. Iba pa rin na impact kasi pag babae nagsushoot talaga. mas Oo. comfortable Kasi katulad yung babalik ko sa mo, papayag ba yung asawa or yung boyfriend mo na makita yung photos mo? Yung katulad ng tanong mo sa akin. Yes, kanina, di ba? So, yun. Kaya, Kasi ako parang medyo conservative talaga kami, no. Nung ako lang pala. Ayan. Ay okay, sa akin lang. Sa iyo. Sa akin yan. May mga ganung tao, hindi ko sinasabing pangit, pero may mga personality talaga tao na ganun na hindi mo mamaalis yun. Kasi iba yung nude eh. Iba yung budwa. Private yun eh. For me. Pero syempre, marami din naman tayo na shoot na ganyan na hindi na ako nagugulat na pumapayag na okay lang. May mga ganun tao talaga. So parang nagiging hindi naman normal pero nagiging common. Common na. Sa trabaho natin, common na yun. Kasi lagi naman nating nakakasagupayan eh. Yes. Pero siguro kung baguhan ka lang din na videographer, medyo mahirap, no? Hindi ka makakonsentrate. Hindi, tsaka iba talagang rin siya. Ibang category as a photographer yung ganun eh. Marami talagang ring ibang field siya ng photography. Tapos limited yung time, minsan limited pa yung space, di ba? Yes. Kasi nagugulat din ako dyan eh. Wala namang nude videography. Wala. Wala namang videography, di ba? Porn lang yan eh sa video Ganun eh. na mangyayari. Ay ba? Oo. X-art. Yun lang naman yung sa video. Kaya yun lang yung mindset ko dyan. Stills talaga. Picture talaga. Para sa akin, picture game. Okay yan. Video. Photos. Pag video kasi ang hirap niyang ipakita Ang hirap. na. Pero may gumagawa naman. Pero, Marami. more on sensual na yung itsura talaga. Pag video. Iba na yung feeling pag video. Yes. So ayun nga, Boss Uwi. No? Sige lang, sir, go. So syempre maraming tao na nakaka-misunderstood ng nude photography, no? Na yun nga, syempre, medyo, yung iba malaswa, yung tingin, ganyan. Para sa'yo, kailan nagiging art yung nude photography? Art, medyo masyadong malawak kasi yung art eh, di ba? Parang music, parang painting. Maganda sa pandinig or mata mo, sa iba ayaw. Parang pagkain din, ganun din naman siya. So, art na siya para sa akin kasi gawa ko siya. Parang ganon. Kahit ikaw, gawa mong video, art mo pa rin yan. Yun yun. So, pag once na nirelease mo yan, proud ka dun sa ginawa mo eh. Yun na yun eh. Hindi mo naman kailangan ng validation with other person para maging art yung isang art. Tama. Kung proud ka dun sa ginagawa mo. Ayun. Human expression. Yes. So yun, ang madaling salita. Human expression. Ganda nun. Tama yun. Tama yun. Oo. As long as tinitignan mo siya as art siguro. Hindi nga, tama eh, di ba? Depende sa mata kasi even erotic, meron talaga nakaka-emphasize. Si famous photographer ng Japanese, si Nobuyoshi Araki, kilala siya. Si Lady Gaga, nagpa-rope sa kanya. Rope is bandage. So, yun yung nakatali yung girl. Ganon. Pero, for Lady Gaga, art yun. Art of bandage, art of photography. Pero sa iba, ayaw yun kasi malaswa, bakit tinali, naka-spread yung legs, nakatali yung upper part ng thigh, yung upper part niya. As in, wala. Tali lang. Nakatali. Tali lang na literal. So, di ba? Depende pa rin talaga sa titingin, viewer. Pero, hindi ko pwede pilit kay Marvy na gustuin mo tong shot ko, di ba? Depende. Parang gano'n lang naman yan. Vice versa. Galing. Oo, Oo, galing. Ganda ng ganda. Kailangan mo lang talagang i-express yung sarili mo. Para maging Yun art lang yung siya. medium natin. Yes. Photography, videography, di ba? Oo. Music, etc. Pitfall yan ng maraming artist eh. Yung nauhuli yung sarili. Which is dapat Hindi. yung sarili mo yung muna. unang gusto ko to. Yun. Gusto ko to. Nauna yung
magugustuhan kaya ng Kailangan mo yung validate tayo ibang tao. Kaya ayaw ko dati nung wedding. Kaya ayaw ko dati ng may wedding. ganung Nung vibe, dati. oo. Shoutout Calamel and Choi, nanonood sila. Yun. Kasi before parang ang bayad, kaya ka nag-shoot. Ayaw ko nung feeling before ng gano'n na kailangan kong galingan kasi binayaran ako. Parang mga ganun ba na ano. Sa nude, hindi. Diba? Collab, nag-expect na siya ng outcome from you. Gusto niya na yung gawa. O, yun. So, nauna yung, ano ba nauna? Wedding o nude photography? Nude, bro. Nude pa rin. Oo. Talaga. Si Mel and Choi yung kumukuha sa akin before na as freelance. Ayoko ng wedding talaga. Kasi ganyan talaga yung sinasabi ko sa kanila. Hindi, sama ka lang. Para kasaling ket, mag-shoot ka lang kung paano yung ginagawa yung portraits. Sasabihin lang nila, ganun, parang gilid ka lang, tambay ka lang dyan, gamitin mo yung lens na gusto mo. Pero kasi, nung naging serious na yung business ng dalawa, kailangan na rin syempre nila maghanap ng serious na photographer na magano. Tapos parang ako, bakit hindi ko siya ma-enjoy? Kasi sinabi ni Choi sa akin, ba't hindi mo siya ma-enjoy na at the same time kumikita ka rin ng pera? Nang gano'n. Doon ko na-apply yung parang third shooter na abang ka lang na moments. Di ba? Parang yun yung maganda na hindi mo na mababalikan yung mga pangyayari dun sa wedding na at the same time na parang umiyak yung father or yung relative tapos nakuha na mo, pinunasan na, hindi na umiyak ulit. Hindi mo na pwedeng pa-retake na yun eh. Di ba? Parang ang sarap ng feeling na nandun ka, nakaabang ka dun sa, na-feel mo na yung moment na, iiyak to. Parang gano'n, nakaabang ka na. Kasi ano siya, anticipation, kumbaga. Ayun, sir. Ganda. Oh, sorry. Balikan ko lang kasi nabanggit niya yung lens. Na-intriga lang ako. Ano yung favorite lens mo pag shoot ng nude photography? Kasi kita ko, feeling ko medyo wide eh. Though hindi ako ganun ka-sure kung yun nga talaga. Pero ayun, ano kaya yun? Start kasi ako 35 kasi yung room ko 35. lang, sa room lang ako nagsushoot kasi dati eh. Room ko. So 35 yung akma. So pag gusto ko mag-close up, 85 sobrang lapit na talaga. Parang ganyan na talaga. Kasi lit lang ng room ko eh. Parang mga 2 di pa lang siguro. Utong na lang yun. Oo, ganon. Areola area na lang. Parang hindi naman. Pero Bodyscape. Bodyscape. Sinushoot naman yan. Bodyscape. Pero 35. Usually, 35. 35. Ang okay sa akin. Pero yan, nag-135 na ako ngayon kasi lumalabas na ako sa sala namin mag-shoot eh. Wala na si Mamita. So, kahit pagalitan niya na ako, pwede na ako. Pwede na lumabas. Nag-shoot ako sa bahay, nakikita ng daughter ko, ng son ko, may nakanood doon. Kasi doon, in that way, makikita na ng subject na comfortable sila. Yun yung bata. Maraming sabi, paano yung nakikita ng anak mo lalaki na gano'n? Yun yung work ni daddy. Yun yung ginagawa ko. So, hindi ko na kailangan i-justify yun para sa ibang tao, di ba? Nasa pagpapalaki naman. Totoo naman. At saka, yun nga, kung paano mo naman pinalaki yung bata, kung paano magrespeto ng babae. Yun. Yan ang mainit na topic ngayon, di ba? Yung consent and how a person should act. Kung ano yung nakita mo. Totoo. Hindi siya baliktad eh. Sa una yan for sure, magugulat yan, di ba? Magugulat. Pero habang tumatagal yung panahon, parang malalaman niya kung Malalaman. bakit. Yung daughter ko, lumaki talaga na nag-shoot ako ng nude. Alam niya, nakikita niya. Normal na. Oo, normal. As long as dala-dala ko lang naman yung lagi sabi ng mom ko na respect nanay mo, babae. May anak kang babae. Treat a girl kung paano mo gusto kami trato. Totoo naman. Yes. Yun lang naman yung lagi mong hahawakan. Hindi yung basta nakita mo lang sa... Balik lang ako. Medyo malayo tong balik na to. Kanina ko pa kasi naiisip to eh. Gawlan, chip. Yung sa tattoo. Sorry, kasi may mga tattoo tayo. Di ba? May mga tattoo. Saan yung pinaka-wild na posisyon ng tattoo na na-shoot mo? Wild. Or parang unusual? Sa private area. Meron? Meron, boss. Oh. Sa may puson, papunta sa baba. Meron. Yun, na medyo wild. Yun naman medyo, pero, kasi parang, iba na yung feeling sa kanila ng tattoo eh. Parang dun pa rin, personality. It fell off na gano'n. Siya yung may tattoo na, nymphomaniac dito. Dito sa gilid. Kwento niya talaga yun. Siguro. Hindi ko na inalungkat kung bakit, pero, siguro, na-figure na kung bakit. Yung pleasure siguro rin nung tattoo is meron din sa kanya. ng needle. Needle. Iba rin yun kasi nasa ganun part,
alam natin. Iba yun? masakit yun. Siguro, oo, iba sa Masakit kanila. yun. Kasi may mga peers din minsan. Yes. Yun. May kikwento sana ako pero naka-live tayo. Pero wag na. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Sa After monochrome. After party. mono. Kasi may pangarap akong tattoo eh. Spider. Yan. Wag na, wag mo na. Wala yung daliri mo. May sapot May siya. sapot. Oh, tapos lumalabas lang sa seasonal pag kumakain ka ng maanghang. Enjoy ba rin? Mamaya na yan. Ikakat naman yan sa edit. Sa edit. Edit na lang. Yung mga naka-live lang. Seasonal yung spider doon. Oh. Lumalabas lang yun pagka kumakain ka ng maanghang, malamig yung panahon. Yan. Para palang mga ibon yan. Minsan lumilipad. Oy, teka lang. Bago ko magtanong, Lo, i-shoutout ko lang yung mga kasama natin dito sa Yes. studio. Oo, yan. Ayan. Ikaw na, Imon. Ayan, si Boss Adrian nandito ngayong gabi, no? Si Vinny, si Jello. Sa mga hindi nakakilala kay Jello, no? Sige. Ipapakita natin yung bigote niya mamaya, no? Para malaman niyo kung sinong Jello to. Marami kasi tayong tropa ng Jello. Jello Banggi, di ba? Banggi, Oo, yan. Jello Banggi. Tapos si Carlo Naval, yan, nandito. Carlo Naval, the one and only. At nagbabalik. At nagbabalik, baka na-miss nyo, no? Si Erica. Ayan. Erica Masalonga. May dalang beer. Yeah. Salamat sa beer, ma'am. Sponsored Thank pa rin. you. Ayan, yung director natin. And Thank syempre, you. yung aking kapatid, no? Si Mark. Mark Mark. Edward. Mark Magararu. Mark Edward. Mark. Mark Edward. Ayan. Hindi, nagulat ako kasi sobrang ang daming artist no ngayon sa studio. Yeah. Iba rin eh, iba rin yung crowd eh. Kanya-kanya rin na medium or ano, eh. kung sang field sila. Adi, ang malupit pati, hindi mainstream. First time to na hindi mainstream yung mga kasama natin. As in pure photography art. Nung nilabas mo yung poster ni Boss Uwi natin, dami nag-message sa akin. Dalawa lang nireplyan ko, nandito silang dalawa ngayon. Talaga. Kaya yung mga sa hindi ko na-replyan, di kasi kayo nag-Gcash muna eh. Joke lang. Baka babawi sa stars. Baka babawi. Bawi kayo sa stars. Babawi sa Yeah. stars. So, ayun, maraming salamat. Sige. So, ito yung actually curious din ako dun sa how do you build yung trust para yung model mo they feel safe, comfortable during your shoot. Ayun. Mararamdaman mo sa chat pa lang kung hindi sila comfortable eh. Parang nahiya ako. Pero gusto nila. May ganun na gusto nila. Kaya ang ginagawa ko, medyo awkward. Magpapasend ako ng selfie. Parang selfie. Talagang kasi from that part parang maano mo na tapos chat kayo kasi yung shoot nyo parang 2 weeks pa. Ganyan. Patingin ba ako ano ba yung kamusta yung fit mo na eto kasi magsa-start tayo from lingerie to strip tapos go nude na talaga na all the way. Magpapasend ako ng kasi pag yung dun pa lang hindi siya confident kasi sinasabi ko talaga kaya ko ginagawa to parang from here nagiging nare-relax ka na. Nagiging nagiging comfortable ka na doon sa body mo at ipakita sa akin kung ano yung body mo kahit through photos pa lang. Ganyan. Tapos from pag-shoot minsan hindi pa rin talaga sila comfortable, mga during first 30 minutes. Nandun lang sila, hindi mo na shoot. Nagkwentuhan na gato. Nag-yosi ako, kwentuhan kami. Pero ang suot niyan, minsan nakaubad, para lang makita niya, ma-feel niya na parang wala lang to. Parang agasam maging niya na lang na relax na lang yung subject sa photography. Kasi yung mga sinushoot mo is hindi mo naman friend talaga yun. Hindi diba? talaga, cheap. As in, minsan sa kapapalaw lang. social media lang. So, malaki talaga yung ilang, no? Kailangan talaga yung professionalism mo na makita nila na professional ka sa gantong larangan. Hindi ako bastos na tao. Hindi porket nude yung sinushoot ko, bastusin ako. Diba? Ganun. This Thursday, parang since January pa kami nag-uusap. May schedule kami ngayong Thursday. Pero January ko pa siya ka-chat. Minsan magsasend ng pegs. Ito sir, okay rin ba itong ganito? Ayun. Parang kasi from there, mapapalagay na rin kagad sa iyo. Tsaka yun nga, malaking bagay yung nasa bahay ako nag-shoot. Ano ba yung requirements? Halimbawa ako, gusto ko magpa-shoot kay Oy Sanchez. Ano yung requirements ko para i-shoot mo ako? Unang-unang confident ka sa body mo, kahit anong size. Kasi mas mahirapan ako mag-shoot pagka nahihiya ka. At yung, taba ko, which is normal. Meron akong fats dito sa may... Ang usually na problema ng girls, yung fats dito, ayan, and bukod yun sa tummy. May marks ako. Relax ka lang kasi ako mas pinapakita ko yung rawness ng body. Ayoko nung
Nag-edit ako. Tatanggal ako ng kung may sugat, may, ano bang tawag doon? Marks ng sugat, yung mga ganyan, pimples. Pero yung aalisin mo talaga totally yung mga, hindi Kasi more on positioning na lang yung gagawin mo for that part. Hindi mo naman siya maano eh. Pag pinapayat ko to ng gusto, hindi na ikaw yan eh. Di ba? Yun eh, may iba na to eh. Hindi na to yung shot ko. Yun. So, Annie, i-approach lang kita sa Instagram mo, i-replyan mo ako. Pwede naman. Kung gusto magpanood. Pero ang hirap mag-shoot ng lalaki. Nag-try Hindi. Yun nga yung tatanong ko eh. Pati kahit ba lalaki, pwede? Nag-shoot ako ng 2 beses na lalaki. Pero tropa ko pa eh. Kaso, Hindi kaya. Hindi talaga. hindi. Inom na lang tayo. Inom na lang tayo. Hindi, ang hirap eh. Kasi ang hirap pag lalaki, hindi mo alam kung hard ba yung dapat. Tsaka parang, siguro kailangan mo ng maging, para kang magkaroon ka ng girl side. Siguro pag lalaki, Para ka medyo sculpture, no? magiging parang, Sculpture sorry. Mas matagal yun Hindi, yung di ba, yung mga lumang tao lalaki, naka-sculpture yan, walang painting. Ang painting, babae. Hindi ko alam So, yan. Kapag ka lalaki, di ba? Sculpture, Inuulma talaga. Labas yung entes Machete. nila. Yes, hindi bastos, di ba? Siguro sa photography parang iba eh. Iba yung Hindi, ang hirap pag lalaki, Sean Cody bro. yung Kasi dating. pagka, chip, kailangan parang may pagka-feminine side ka. Tapos, kasi paano mo siya, paano magiging pleasing? Unang-una, di ba, kasasabi mo lang, paano magiging pleasing sa mata mo kung hindi siya, So, paano siya magiging pleasing? Paano ako magagandahan sa katawan mo if hindi ko siya makita as maganda sa mata ko? Parang gano'n, di ba? Yun lang din yun eh. Kaya mahirap. pag lalaki, pang brochure lang yan. Pang brochure. So, para siya, magdamit ka na ulit. Oo. Nag-inom na kami. Pero Hindi, for sure meron. Depende sa lalaki siguro kung talaga yung katawan mo well-built. Di ba? Hindi, well-built yun eh. You should not Talaga? Oo eh. Kaso nakaubad ka, kita mo talaga. Tol, inom na lang tayo, pare. Hindi ko talaga kaya. Yun. Hindi, hirap Baka eh. hindi, Oo hindi eh. para kay Uwi. Oo, hindi talaga. Pero sinut ko pa rin siya. Nag-pants lang siya. Kita yung mga Abs. abs niya. Si Vinny, medyo muscle Ayan, na yan. pwede Oo. yan, pwede yan, pwede. Pero baka pakitaan tayo muscles ni Vinny dyan. Try daw, try. Iba yan. Borta yan. Malakas kasi mag-workout si Vinny eh. Ay, yun na pala, yung build sa trust, no? Ayan. Shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa mga Sino-sino ba yung mga nandyan sa comment section natin? Mamaya mag-open tayo ng Q&A kasi ang daming mga tanong Oo, para kay Uwi. Daming tanong. Grabe. Uy, si Kevin, baka naman. Kevin. Ayan. Ay, si Kevin, Oo, nagbibigay so yan, pare. Oh. Malakas. Ayan, tropa ko yan eh. Always tropa ko yan, tropa ko Shoutout yan. natin yan, no? Sabi ni Kevin, pwede ka ba nude? Ayan, sino-sino ba yung mga nanonood natin? Yan, si Noel Tolosa. Ayan. Nagpadala na si Ma'am. Makalinaw. Nagpadala na si 1,000 stars. Baka ma'am ko yan. Ayan. Sino pa ba yung nagpadala ng stars? Si Ethan. Ayan. Oy, thanks, Aita. Oh. Pagita, yan. 100 stars. Sino pa ba? Si Polly Gray. Polly Gray, yan. Baka may mga model ka dito na nanonood, Uwi. Oo nga. Si Lian natin. Jamisola. Yan, 99 star. Thank you. Nikki Genova. Yan, Genova. Ginova. Nagnunod rin siya. Nagnunod din, yan. Girl na nude photographer. And syempre, yung kasama natin sa studio, si Adrian Adien. Nagbigay ba si Adrian? Kahiyaan na lang talaga yan. Ilan ang Lumaya binigay? na Pag- 500. Mamaya pag-ending niyan, meron pa yan. Second batch. Si John Kelly, nagpadala din ng 99 stars. Maraming thank you. salamat. Thank you po. And si JK, Makaraeg. Estudyante ko to, Yan, si JK. Yan. Oh, si Nico nagpadala fire. 3 fire. Fire Kasi lang. absent Fire, siya. fire. Fire pa. Thank you, Nico. Thank you. Yan. Uma-absent eh. Pupunta daw yan eh. Oy, may nagpapa-shoutout ba sa'yo? Shoutout mo. Si Mamita, shoutout mo si Mamita. Tutulog pa yata si Mami. Eka, yung mga tropa lang na nanonood. Nako, nanonood. Ay, sa 2 anak. Tapos, hindi ko na makita eh. Mamaya na lang siguro mga sirs. Baka may mamiss ako. Mas mahirap eh. Shoutout daw si Lian. Ayan. Yeah. Lian ba to? Ano pangalan? Amisola. Kasi yan.
Okay. Ayan, sila Kuya Manny. Buong TVP yan. Yun. Ayan. TVP and Thank Backyard. you, guys. Backyard. TVP na. Support. TVP at Backyard. Support Shoutout natin yan, buong Oo. TVP, Southeast. Oo, Team Benitez, no? Mga malakas magpadala ng stars yung mga yan. Si Choi, nagpadala si Choi. Ay, Joy, baka- ayan. Joy. Backyard. Ilan si Ayan. Joy? Baka naman, Joy. Yan, 100 stars. Baka gusto mo fire. Fire din. Ayun, may tanong ako bro, ano yung pinaka-challenging part no sa pagiging nude photographer, lalo na sa culture natin dito sa Pilipinas? Siyempre, iba yung katulad nga yung Parang sinabi tabu na, eh. Oo, tabu Tabu. eh. Iba yung culture eh. So, paano mo ba ibebenta tong art ko? Paano ba ako kikita dito? Although yung sa'yo, pure passion, pero paano ba ito may appreciate ng ibang tao? Nangyari sa akin parang 1 year akong hindi nag-shoot kasi parang hindi ko makuha yung sense na nabablock ko yung Facebook ko, nagbabayad na ako ng Meta, nagbabayad ako para lang hindi maano, pero nababiolate pa rin yung mga posting ko. Parang dumating doon sa point na para saan pa tong ginagawa ko? Nagsushoot ako, hindi ko ma-express, hindi ko mailabas yung kahit man lang gumawa ako ng website na natatag siya as porn site. Oh, Nagbabayad ako ng domain, na gano'n na siya, parang nawala na ako ng pag-asa sa gano'n. Tapos parang, may nagpa-shoot sa akin, nagpe-paint siya. So gusto niya ng collab with nude, na ipe-paint niya is yung body niya. So nagpa-shoot siya. Parang, ba't ka titigil na para dahil yun yung magsa-stop dun sa ginagawa mo. Balik ka lang ulit. Parang kahit na ganun, mahirap siyang sa culture natin kasi nga sarado pa tayo sa mga ganun. Pag ganun, hindi nga sarado parang hypocrite feeling ko. Kasi nga hindi mo ma-appreciate siya kasi hindi mo siya na-visualize as ikaw, di ba? Parang PDA lang yan. Yak PDA. Pero pag sila yung nandun sa eksena na yon okay lang sa kanila. Kasi sa kanila, ganun lang. Parang medyo lang yung mga Pilipino sa ganun na culture natin. Ang hirap lang talaga na sa atin kasi nga medyo kulong tayo sa mga sorry, ayaw magbanggit ng mga religion and pero yun nga, doon tayo medyo kasi may one time gustong-gusto niya, hindi siya nagpapashoot ng portrait, nude. Recently lang, nalaman ng mom niya na yung photos niya. Muntik pa ako i-demanda. Oh, shit. Muntik pa ako i-demanda. Agasay pinagtanggol lang ako nung subject na, hindi ma'am, gusto ko to. Gusto ko pa nga mag-shoot ng, ang tawag dito, gusto ko pa magpa-shoot kay Sir Owie ng magkakalbo ako sa sarili ko. Parang ganun. Tapos do-donate ko yung hair ko for cancer patient while I'm on nude, no bad siya. Parang ganun yung concept namin. Ba't mo ginagawa yan? Parang ganun. Kasi nga, hindi ko ma-express sa'yo kasi masyado ako nakukulong dun sa eto ko me. Parang ganun yung sinasabi din niya dun sa ano. Kasi eventually, parang hanggang ngayon, nagpapashoot siya pero parang medyo, siya. Kasi dati all out siya. Kita yung face niya. Ganon. Pinopost ko. Ganon. Ganon siya na ayaw niya magpa-shoot ng, hindi man ayaw. Parang mas favorable siya dun sa part na nude kesa dun sa sexy na shoot. Na ganon. Mas na-appreciate niya yun. Ayun. Totoo parang yun nga parang sa atin medyo iba rin yung culture talaga. Mahirap kasi talaga yun sa atin. Oo. Maraming sarado pa rin ang isip sa ganong field. Actually, totoo yan. Kasi parang, yun nga, kanina, di ba, pinag-usapan nga natin regarding doon na lang sa wedding, di ba? Na parang yung nagpapabudwa, di ba? Parang, hindi rin naman lahat naiintindihan, di ba? Ikaw nga, kwento mo, di ba? Yung groom is, parang kontra din siya dun sa pagpa-shoot ng budwa, di ba? So, Sir Marby rin, di ba? Parang, yun yung Hindi ako personal- kontra. Hindi ako. Hindi, pero kasi yung dun Palagi kong tinitingnan yan. lagi Ilan nilalabas? Hindi, kasi sa amin din dun sa wedding, meron kaming shoot doon. Ganda. Yung photographer na kasama ko, ang ganda nung shot niya doon, no? So, parang din after nung shoot din, nag-meet kami nung bride. Bride na lang kasama niya, wala na hindi niya kasama yung groom that time, no? Pinadelete niya Pinadelete niya yung mga raw. Nung pagka-transfer ko sa kanila, ganun din ginawa niya doon sa photographer. Pinuntahan niya doon sa office para i-delete yung Kasi nga, for sure, baka nga, alam mo yun, maging Security source rin. pa ng ng kung anumang So, ayun, yun lang. Hindi ko masabing nakakalungkot para dito sa Pinas di ba? Pero parang feeling ko naman, dadating din yung time na
nai-embrace na rin siya ng mga tao. Kasi Oo. tama yung sinabi ni Uwi, expression siya, di ba? Expression siya ng sarili nung mo. subject mo, nung sarili mo, and even ng photographer din, di ba? So, Pero tama din naman yung ano nila na I mean for personal, 'di ba? Pero sana yung isip nila pag may naggaganon na subject, iba na kagad yung Tingin nila sa tao. Iba Ginudge yung na. Ginudge ginudge na. totoo. Yes. Ginudge mo Actually na ako agad sa babae or sa bata, no. Naiintindihan ko 'yan kasi pag nanganak 'yan, mag-iiba na yung form ng katawan eh. So at least na preserve mo yung katawan mo na gano'n na nakikita mo, di Yung ba? mga nagpapashoot na nude, 'di ba? Ganun. Ay ng nude ng budwa na bride, yun ang concern nila. Gusto ko, preserve. bago ako mag-anak, gusto ko muna makita yung sarili ko as Eto ko. ito yung perfect form for me, 'di ba? Ganun yun eh. Yun. Kumbaga, peak. Big, oo. Tsaka pinaghandaan nila yun. Pinagandaan. Pinaghandaan nila yung day na yun. So, yun. Alright. So, tatanong na ako. Oh, tanong mo na. Nalasing na ako eh. Sabi sa inyo, hindi ako iinom eh. So, ayan. Pero ang ganda kasi nung topic natin eh. Kasi uncommon siya eh, di ba? Hindi siya talaga pinag-uusapan eh. Yes, yes. Pero ibang form of art tong nude photography talaga eh. Kumbaga, ako mahilig ako sa painting ng babae ng body. Kung mapapansin niyo rin sa bahay, laging may ganun ako. Basta hindi ako mahilig sa abstract. Kung mapapansin niyo, more on talagang may subject talaga dapat or may human, may tao talaga na nandyan. Kasi nga mas hindi ko alam pero doon ako nalilino sa ganung ano. Nice. Wala eh. Iba-iba yung mga tao eh. No? Pero eto nga, Boss Uwi, no? Tanong ko lang, paano mo prepare or sineset din yung pag-shoot ng, meron ka bang mga ritual, may mga seremonyas ka ba na ginagawa, no? And, Anong ritual? Oo. And also, paano mo ginaguide and dinedirect din yung subject mo, no? Na syempre, kailangan respectful yung manner, ganyan. So, ayan. Share mo naman sa amin. Pero pakiuna yung ritual, ha? Yung ritual. Yung mga ritual. Feeling ko may dasal ka pang ginagawa. Wala naman dasal. Pero kasi yun nga, yung ritual, sinasabi mo parang yung during the shot, dun mo palang makukuha na kasi kagad yung personality ng subject eh. Kung ano, makikita mo rin doon sa mga pegs na sinesend niya. Tapos parang bato ka lang ng bato ng idea mo. Ito yung gusto ko, ganyan, ganon. Tapos parang marami rin kasi nagpapashoot ng BDSM or yung naka-ropes. Pero tatanungin ko sila, bakit mo ginagawa? Kasi hindi ko siya ina-apply. Hindi porket nag-nude yung subject. Minsan, may photographer na gano'n na marunong magtali. Pero yung ropes na kinikwento ko about Lady Gaga, nag-aaral din kasi ako ng pero mga basic lang. Yung Parang masokista kasi pag naka-rope. Iyon, pero kasi minsan, ang ganda kasi sa picture eh. Yun. Pass. May term Minsan, yun din. ganun. Pass. Kasi hanggat hindi mo alam yung idea nung kung bakit naggaganon yung subject is hindi mo pwede siyang i-apply eh. Doon sa ano. Hindi porket nagnunod ako, pasok ako dito. Parang gano'n. Yun eh. Kaya, kahit nagaganon ako, hindi ko siya ini-introduce kagad sa subject. Not unless sa kanya manggaling na, ay sir, may interesting yung ganito na shoot. Ganyan. Ayun. Tapos sa poses ba, sinasabi mo, sir? Yung pag-guide din Sa pag-guide pag-guide din, sa poses. Oo, pero pagka awkward sa kanya yung arms niya, so yun yung medyo angle naman natin, alam mo naman yan, kambal, kung paano natin iiwasan. And even yung sa emotions and expression, movements yun, kasi sa nude, sobrang plain eh. Skin lang yung makikita mo and shapes, di ba? So, malaking bagay yung gestures ng hair, pag yung may pumalo, yung lips, yung hands, placing ng hands. So, yun. Doon mo siya ipapwesto. Ganun. Depends sa shoot mo. Oo. Nice. Paano ka ba mag-shoot? Moving ba to or gusto mo still lang? Pagka pag nag-guide ka ng subject mo, or ng talent Nag-guide mo? ako more on moving eh. Moving talaga. Moving, Tapos pag may nakita na lang ako, tsaka ako i-still na ganun. Palalo pag maganda. Kasi pag sa nude, mas maano talaga ako sa hands and hair eh. Yung medyo maarte ako sa buhok at kamay. Kasi nga, mas magkakaroon ng buhay yung photo and shape ng body pagka may kasamang mga gestures ng hands. Mas marami kang mahuhuli. No? Sa nakikita ko sa kanya, gumagamit din siya ng mga silk na mga ng mga Yes, props. yes. Kasi dumating nga rin ako sa point na parang puro hubad na lang. Tapos yun nga, kada shoot ko minsan kasi parang nagkaroon ako 20 nung pandemic. Pupunta yung subject, rekta hubad. Wala na ako shots ng implied, yung naka-cover yung parang budwa, parang gano'n. Pero wala nang ganun na ako na shots. Parang rekta. Parang paulit-ulit na lang yung shots ko na iba-ibang body lang yung nakikita ko. Pero Para naging monotonous na. oo, kaya kailangan kong bumalik from basic na mag-start ako from naka-lingerie lang,
tapos topless, cover ng boobs. May proseso. Oo, unti-unti. Tapos, ina-apply ko na lagi yung thinking na itong subject na to is hindi pwede. Kasi may kanya-kanya siyang consideration. Yung pagka nagsushoot ako, tinatanong ko sila kung paano ba posting nito? Kita ba yung face mo? Oo, may gano'n. Tapos hiningihan ko na rin sila kagad ng pagka may gustong bumili ng print, okay lang ba ibenta ko? Pero yung shares naman 60-40. 60 is for the subject, 40 sa akin. Oh, so nagbebenta ka rin ng mga prints. Meron naman. Oo. Tapos, yun, yung considerations na gano'n, kung payag sila. Tapos, sa posting, kung paano. So, paano yun pag sa posting sa social media? Ikaw ba yun or hinihingi mo pa rin sila ng consent? Oh, meron pa rin ganun. Bago ko siya i-post, sinesend ko muna, comfortable ka ba ito i-post ko? Ganyan. Itatag ba kita? Yun. So, kahit libre yung ginagawa mo, Meron pa rin talaga. Meron pa rin boss. talaga. Ang dali kasing siraan ngayon sa Facebook and social media. Kahit na ang usapan nyo is ganito, tapos biglang tinopak or ano. Written ba to? Written? Written, wala akong contract eh. Pero kasi na-advise naman ako nung attorney na tito ko is yung sa Facebook na chat, considered as na rin. Basta mag-screenshot Documentation. Documentation. Oo. Kasi nga wala naman tong kung may yung kinuwento ko kay Sir Marvin kanina na yung about dun sa subject na nagpa-shoot na couple na yun. Mamaya, May contract kwento yun. mo ulit kasi Sige, wala pwede kami naman. dyan eh. Pwede naman. Hindi, kwento mo na. Pwede mo naman. Pwede na. Pwede na ituloy Bago natin tayo yan. mag Oo, kasi may nagkaroon ako na client, paid siya, pero yung groom, yung lalaki yung gusto niya ma-picturean yung fan na niya ako, hindi pa siya kasal. So gusto niya na ma-picturean ko yung asawa niya. Pero ang concern niya is mag-leak yung photos. So ang sinabi niya, in-advise niya sa akin, kung pwede bang memory card niya yung gamit, camera ko lang, tapos mag-shoot kami sa bahay nila. So ganun yung nangyari, dump sa laptop niya, bumalik ako the other day para mag-edit nung photos na pinili niya na 50 or 60 yata. Pero dun rin sa laptop niya. Tapos naggumawa lang ako ng contract na wala talaga akong hawak na files galing sa'yo. Kahit ano, pag nag-leak yan, on your part na. Wala na ako dito. Kasi wala talaga akong copy. Ayun. Tama naman. Tama. Kasi medyo safety and security yung primary talaga pag nude. Medyo sensitive At ang daling masira. Alright. Question lang. Dun sa sa nude photography, meron din bang mga like kanina kasi nabanggit niya yung parang level. Pero like as sa nude, sa nude lang, may genre ba yan? Or ay katulad niyan, yung ropes, ano ba yun? Part ba yun meron pa rin naman. Katulad nga, nandun siya sa erotic side ng so may implied nude is yung naka-cover pa yung private parts. Budwise parang part siya ng implied nude kasi may cloth pa pero more on skin pa rin yung napapakita. Lahat to ginagawa mo or meron kang certain Yun nga style na sa'yo lang or yun lang yung ginagawa mo? Hindi, dumating nga dun sa point kanina na parang lahat puro nude lang yun ako Nawala na ako ng mga basic na ganun. Before, ganun ako kasi yung mga subject ko dati is ayaw nila nakita. So, covered pa rin lahat. Lahat ng mga subject ko before na cover pa rin yung nipples, ganun, cover pa rin yung ganito. Ngayon, nung medyo lumago na yung mga shoots, dumami na yung mga shoots, puro nude na lang talaga. So, totally all out na sila. Nawalan na ako ng ganun na shot. So, parang nung kinukurate ko na yung mga photos ko, bakit parang puro hubad na lang ito, paulit-ulit. I mean, iba-ibang Sarap na kami nung hard drive ni Owen. Actually, marami na nga arbor. Joke lang. Hindi mo na ginagamit. Arboring ko na. Pero parang Bawal mas yun, challenging, ako nisip ko lang, parang mas challenging nga yung implied. Yung alam mo na nude or sexy, pero it was done very tasteful, na Yes. hindi bastos, tas parang Tama. beauty pa rin. Kung makita mo yung Instagram ni Owen talaga, grabe. Mas mahirap siya kasi parang nagkaroon na subject, implied nude, tapos ayaw niya pang pakita na face. So, consider mo na itago yung face niya dun sa poses, plus yung mga private areas niya. Pero syempre yung pinupost mo, yung walang mukha masyado. Pero syempre yung copy nila dapat kita. Lahat. Lahat sa kanila. Yun naman yung deal namin lagi. Pagka mga
collab na mga shoots. Dami So, palang pagkatapos pa lang ng shoot, dapat merong Kaya ba may follow-up na ng mga edited? Wait lang po. May tanong open na natin yung Q&A natin. Dami na, Madami naipon na. Ito, ano po ang pinaka-wildest concept? Tanong to ni Nol, no? Makalinaw. Ay, no? si Madam. Yeah, si Madam. Wildest, talaga mo pwede ba dito yun? Na Go, mga go. Kasi for content, I mean yung mga nag-OnlyFans, may mga clients ako lalo nung pandemic, ang dami, na naggaganon. So, wildest is kung paanong wild mo siya naiisip, paano picture ng girl, yun. Ang pinaka-wild ko naisip, bro, Yun. Naka-dress. Ay, nakadress. Oh, nakadress. Ganda lang. Nakakumot. Kasi yung client yun is less, paano ba? Lesbian is dalawang girls, yun. So, parang partner sila. So, parang porn na to. Medyo, pero gusto nila parang sensual pa rin yung Sensual mga pa shots. rin. Oo. Pero merong shot na parang they're almost kissing. Pero yung itsura nung kissing, alam mo nang kung paano yung itsura nung kiss. So, couple to. Dalawang couple. oo. Nag-make out sila doon sa scene. Nagme-make out. Oh, So, yun yung medyo Oo. Pero yun, as a nude photographer, hindi mo pwedeng gawing porn nga di ba? So, Okay, gagawa yun ka yung pa rin. challenge sa akin, challenge oo. yun, oo. Gagawan mo pa rin yan ng... Ang challenge yun, naka-raid away sila. So, iniwan ko sila sa kwarto. Umalis na lang. Oh. Bye. Bye. Sobrang wild nun. Nagamit pa yung bahay. Oo, Nagamit pa yung Hiningi ko bahay na lang niyo. sila ng additional fee for the aircon and 390 lang naman. Walkout fee. Walkout fee. Kaya na, so great. Ayan, si Luis nagpadala 1,000 stars. Ulit? Mag-asawa. 1,000. Grabe. Actually, para silang nagko-competition. Yun. Lamang ng 1 point si Nol. So, I think yun. hindi papayag si Luis. Luis, Magpa 500 ulit. Kasi umuori yun. Dapat susunod dito yan di ba? Masyadong Oo, busy kasi yung mga daw eh. tropa natin na yan. Ito, may tanong din si Jordan. Ano yung mga red flag when asking or accepting nude photography? Jordan, ano yan? Si Jexter ba yan? Jordan, sorry. Suniga. Suniga. Sorry ulit. Sorry. Ano yung red flag daw? Kumbaga, meron ka bang mga red flag na pag may nag-a-apply sa'yo as i-shoot mo ko ng photography, ng nude photography? Ng nude? Oo. Pagka hindi ko style, kasi nga yun nga, tulad nun, parang gusto ko makinis ako, gusto ko medyo paliitin mo yung balakang ko. Parang, magsasuggest ako ng ibang photographer. Hindi ako against dun sa mga nagaganon. Hindi ko lang talaga siya style. Oo, na mga ganon. Tapos red flags is, another red flag ay, paano ba? Basta Pag lalaki. Pag lalaki, red flag. Pag lalaki, oo. Oh, winude mo ako. Tsaka ayoko rin na mag-shoot ng ibang lugar. Lalo't pag first time. Yung punta ka dito sa ano ko. Kondo ko. O kondo ko. Tsaka parang pag nag-shoot din, para yung isa pa lang, habol ko lang doon sa sinabi mo kanina, nagsasuggest talaga ako isama yung boyfriend or friend pag nag-shoot. Lalo't pag first time sa akin mag-shoot. Hindi, actually, mas convenient din siguro kung sa place mo. Kasi, I mean, syempre, yung mga gamit mo, nandun na. Like, syempre, kung Kompleto. mag-ilaw or Kompleto na whatever, ilaw, props, oo. diba? Hindi mo na siya dadalhin, diba? Nakatipid na rin yung subject mo for that. Oh, for rent nung ano. Tsaka hindi, takot din talaga ako sa security nung yung magdadalhin doon sa ibang lugar. Yes. Kung hindi ko naman, ano. Ito ba yung tanong dito? Grabe to. Tanong ni Adrian Adiente. Ay, sige, basahin mo yun. Ayan. Nahihirapan pa ako, Na-in love na po ba kayo sa subject nyo? Or kay Ate Rose? Ba't may pangalan? Ba't may pangalan? Name drop. Si Ate Rose ay yaya ng anak ko. Pero yun nga, may incident ba na gano'n na talagang, tangina, shit, gusto ko tong tao na to, gusto ko yung subject ko na to. Meron, kasi I mean normal naman na talaga na parang ina-appreciate mo yung subject Kasi yun nga, katulad kanina, babalik yung topic kanina pagka-subject yung ano. So, tinitignan mo yung subject na maganda sa mata mo di ba? Pero pag beyond na doon, may nangyari naman, Pops. Nangyari naman. May naging girlfriend ka dyan? Oh, next question na tayo, Pops. Mga ganun. Sali the bus. Kasi tanong niya doon. Star Star sender sender yan. yan, Star oh. Hindi sender. ko hindi ko pwedeng awayan Hindi ako maglalakad ako pa uwi Driver ko ngayon yun Actually, Ganda nung Mini Cooper sa labas. Oo, ganda yun. ay, Idol natin Pang yan. araw-araw niya lang yun. Grabe. Actually, Boss Uwi, may kadugtong lang din may follow-up question Sige lang, sana ako sir. sa'yo dun sa red flag di ba? Kasi, tapos, sumakto rin naman yung tanong ni Boss Adrian. Red flag ba sa'yo yung, what if yung, yung subject mo or yung model mo, no? Parang, di syempre, ready na siya, naka-prep na siya, naka-set na siya. Then, na-shoot mo na siya, no? Pero yung girl,
talagang ito yung weakness ko kalbo, na photographer. Ayan, no. I mean, May ganun- may ganun may- ba? may Or pa- red ano, flag may na sa'yo yun, pasada. matic na parang mag-busy ka na, umuwi ka na. May ganun ba? Hindi naman. Hindi siya red. Pati, katulad yun, yung kasi pinipilit yung yung tattoo niya. Pero alam mo na yung meaning kung bakit niya gusto niya pumapatol sabihin ka ba sa sa'yo. ganun? Hindi. Hindi, boss. Professional lang tayo talaga sa mga ganyan. Pero, Tama, no? After shoot siguro. Hindi, joke lang. Ayan na. Edit. Dakalay! Sorry. Pero nangyayari naman talaga. Meron pa nga minsan, yung kinuwento ko sa'yo kanina, may subject na ayaw maniwala. Kasi nga, paano mo na, parang hindi ka lalaki yata. Kasi parang wala ka na-feel sa akin. Hindi ba ako sexy for you? Mga ganun pa. May mga ganun pa sa lansa na parang hindi ka ba nagagandahan sa akin? Bakit wala ka na-feel? Kasi parang yun nga, yung mindset ko kasi during the shoot, pag inabot ko sa yung camera, ayoko nung masabihan ng malaswa. Ba't ang laswa? Ayan. Bakit ang laswa nitong photo? Parang, kasi magbabago lahat yung perspective mo as a photographer pagka sinamahan mo ng last. Vision mo pa Tama naman, yes. Hindi naman tayo hipokrito. Pero kasi yan, di ba, parang pag sinama mo, magiging iba yung perspective mo, even yung angles mo, kung paano mo siya i-view dun sa camera mo. After the shoot, joke pa rin. Joke ulit. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako pangalawang joke Wala po. Hindi, pero in fairness sa atin mga lalaki ngayon na hindi tayo bastusin na parang may talagang as in medyo matino yung pag-iisip. Totoo naman. May mga nababalita pero hindi tayo yun. No? Hindi kasi yung ano lang yung para mag-shoot ka lang ng budwa sa bride. Hindi pwedeng hindi pwedeng magano ka yung parang ite-take advantage mo yung sitwasyon. Hindi pwede yun malabo Trabaho yun. rin. Oo, kasi ikaw din masisira doon kasi yun yung trabaho mo. Ang hirap, boss. Yung pinaghirapan mo ng maraming ganong photographer. Yes. Ilang years mo pinagtrabahuhan yung name or yung genre mo tapos masisira ka sa kapirasong laman. Diba? Totoo. Madaming ganon. Basahin ko lang yung question ni Luis. Ang ganda kasi Sige, ng question ni sige. Luis. Makalinaw Oo, yan. kasi nag-send din siya ng stars. Stars. Napahirapan talaga Sabi niya nila dito, inap pa nga niya kasi nalampasan na natin. Sabi niya, hairlight pa rin po ba yung tawag pag sa kalbo? Meron naman. Meron naman Boss Luis, may tama naman. May tama. Reflection po yun ng kilay namin. Hindi ba tayo pwede mag-powder break? Powder tayo. Kasi kailangan basahin natin to. Bukod sa tropa natin to. Nag-stand ng 2,000 stars yan, sir. Okay. Mag-asawa yan eh. Ito medyo balik tayo. Ayan, sige. Pero highlight ba yung tawag? Sagutin natin. Hair pa rin. Hair pa rin Headlight. Headlight. Ginawa mong kotse. May headlight eh. Ang ganda nun. Headlight. Headlight pa. Naka-high ba yan? Naka-high? Maganda yung tama ng headlight. Headlight. Cool pulse Headlight po, Boss Luis. No? Headlight po yung headlight daw tawag. po. Headlight. May nagtanong dito rin eh. Medyo sama natin ang wedding. Sige, sir. How do you Yan. approach storytelling differently when shooting a wedding versus, ang term niya is boudoir session. Parang ganun. Or sabihin natin kung ano yung ginagawa. Ano yung... Kasi pag bride, parang kailangan mo i-appreciate. Kaya siya nagpaganon is appreciative na kagad siya sa body niya. Unang-una. Kaya siya pumayag magpabudwa is confident and plus yung gusto niya yung form niya that day na nagpa-shoot siya. So kailangan mo i-flaunt talaga yung curves and yung gestures plus yung face, yan. Dun sa shoot na gagawin mo sa kanya. So, paano mo nagbibigyan ng storytelling yun? Paano mo natatawid? Or pure lang siya per budwa lang yun, walang connection yun sa wedding? Connections nun sa wedding is parang yun nga, dun siya magko-connect dun sa regalo siya, di ba, sa Sa groom. groom. Oo, Yes. parang prep ito for the minsan tatabihan mo lang syempre ng gown bago siya magano. Yes. Kasi gusto ko yung mga shot na parang Pwede. Storytelling yun. Bago mo bihis. gusto ko yung parang sarado pa bukas pa yung likod ng gown. Tapos kita yung mga side boob lang, ganyan, yung mga ganyan. Pero ang weird lang na parang lagi ako sa groom nga nagsushoot eh. Pero Doon ka na-assign. Lagi akong groom eh. Hindi ko alam bakit eh. Pero Tanong natin sila. Tanong natin sila. May nagpa-shoot ba na ba sa'yo na nakaubad yung groom?
Groom wala pa. Wala pa Kita yung naman. mga tato. Tattoo. Meron naman tato. Topless lang, marami. Ayan. Ako yung sinut ko noon si Maywan and Francis, no? Shower. Pa-shoot sila shower on the day. Pero top lang. May cover. Maganda kuha ng lalaki pag mga topless. Pero pag kasama na yung baba, parang inom na lang Awkward tayo. awkward. After party na kagad tayo pag ano. After party na. Siguro tama yung tama yung magpapashoot ka sa hindi mo gender, no? Kailangan mo kasi makita siya as pleasing para sa eyes mo. Yes. Bago mo siya, paano mo siya ipe-present sa ibang tao kung sa sarili mo hindi mo makita. Ma-visual na. Yes. Oo. So kung budwa dapat lalaki, kung sa lalaki naman yung budwa Oo. dapat babae. Not unless meron siguro parang yung sa bench body, yung brief. Meron tayong creative director na magpapapost dun sa Raymond Mag-shoot ka lang. Isaquian. Oo, ganun, di ba? Madali yun. Kung may creative director tayo na mag-shoot. Pero kung ikaw lang yung concept Hindi, mo, wala. hindi Kasi talaga. yung style ko nga is more on emotion and expression. Yes, hindi mo mapapalabas yung story. Hindi ang hirap. Kita yung karug, sorry. Karug. Ayun, tanong natin to. Si star sender din to, si Lion ba to? L-A-I-A-N? Yan. Lion. No. Hamisola. Ano po ang pinaka-favorite nyong concept ng nude shoot na nagawa niyo po? Favorite na nudes. Sa lahat ng pinost mo, ano ba yung pinaka-paborito mo dun? Mahilig ako dati. I mean, up to now naman, nagbabayad pa ako ng mga abandoned spot, bro. Parang ang ganda. Oo, may naka-nude sa outdoor. Oo, 'di ba? Parang ruined yung place tapos may isang magandang subject doon na nakaubad. Yun talaga nagbabayad pa ako before. Gusto ko nga dati water fun, kung alam niyo yung water fun. Owned lang kasi siya ng GSIS yata. More on slide siya. Para siyang pool park na Abandoned. Gusto ko doon abandoned. Basta talagang hilig ko dati abandoned ng mga So yun yung favorite ko. Ngayon medyo nawala na yung ganun ko kasi parang nangyari is wala nang spot and wala nang medyo confident na mag-outdoor na subject. Paano ikaw nagbabayad for that? Ako, Ikaw. akin na yun. Parang Pero dun yung as mga... model, ganun. Hire as model. Pure Ay, no, passion. yung Ay, mga, yung mga lugar. friend ko rin, yung lugar, yung babayaran mo yung lugar. Oh. Pure passion talaga. Oo. Kasi hindi Wala, siya brother. Abonado ka pa, minsan magpapamasahe ka pa ng subject. Grab, food. Oo. Relating parang to that, monochrome, no? may magandang question dito. From Star Sender din. Star Luis Sender. yan. Okay, si Luis. So, hindi ito tungkol sa nude photography, pero paano mo napapanatili ang passion mo sa photography? Ciao. Medyo malalim si Mahal ko kasi yung ginagawa ko talaga, yung photography. Kahit sa I mean, even kahit sa wedding, may mga joke minsan sa TBP, sa backyard. I mean, kasi siguro sila normal na lang yung mga sa SDE. Sa SDE. Parang minsan, biroan ng lalaki, biroan ng mga group na parang, baguhan ba sa photographer? Parang abangan mo pa ba yung ending nung SDE? Pero as a photographer, parang, ikaw, ang laki ng bagay nung clip, kung ikaw, Sir Marvy, ang laki ng bagay na yung clip mo is ending, o ang laki ng bagay para sa'yo na ginamit yung clip mo para do sa SDE, di ba? Yes, Iba pag yung nakita mo yung shot mo Shot doon. mo na, yung shot mo, yung ganun parang kada wedding or kada shoot mo, may kilig ka pa rin. May kilig ka pa rin. Uwi kang, shot, ginamit yung shot ko. Di ba? Bukod dun ko na-feel yung sinasabi ni Choi na ma-feel mo yung photography na kahit na masaya ka, kahit na at the same time kumikita ka. Na hindi yung before na feel mo na bayad ka, kaya ka lang kailangan mag-shoot. 'Di ba? Yun yung inaabangan mo na parang tangina ginamit yung shot ko ni Miss Noel or ni Ken Benitez or ni Miss Anila. Iba yung feeling Iba yung uwi ka na may pakinabang pala yung shot ko. Hindi na tayo kumabig. Di ba? May pakinabang. May pakinabang May ambag. May ambag. High purpose. Siguro kasi masaya talaga rin ako sa ginagawa ko. Kaya ako, hindi yung pera dito ang usapan yung ginagawa mo talaga dun sa... Sobrang swerte natin, kasi mahal natin yung ginagawa natin. Ang hirap kasi nung ginagawa mo lang siya dahil sa pera. Yun yung ayoko na mangyari nung before. Na dahil ako nagsushoot kasi, bed ako. Yun yung ayoko talaga na feeling.
Ilang shoot ang kaya mo sa isang buwan na wedding? Nagte-25 ako dati. 25. 25. Pag Ngayon? kasama yung kay Adrian. Ngayon, Pag marami kay Adrian. Ngayon, wala na kasi nga, di ba? Gustuin ko man. Pero parang yung mental preparation na yung ginagawa ko ngayon. Na mga weekends, last shoot ko is sa Thursday kay Backyard. kay Backyard. Ay, tama ba? This Thursday. Ay, may kay Adrian pa pala ako. Binigyan niya pa ako ng shoot ng 21, kahit 22 na yung Alis mo. matindi. Sagad yung passion. Kasi mamimiss Baka ka naman daw pwede niya ka, Makati lang, gumanon pa eh. Baka triple pay bigay. Baka. Triple pay, sayang eh. Lakas magtanong eh. Natawa nga ako sa isang tanong eh. Ang ganda nga ng tanong niya. Oh, yung sige, pangalawang oh, tanong. sige. Tinatanong to ni Boss Adrian din ulit, no? So, ayan. Sama tayo sa kotse, ba't Ayan. So, ito yung question niya. Syempre, para rin sa mga viewers eh. Niregalo na po ba ng ninong yung service niyo para sa couple? Ayan. Siguro, sama mo na rin, pati yung nude, di ba? Regalo, wala. Regalo ng groom sa asawa niya. Yun, nangyari. Nangyari na regalo niya yung sa asawa niya. Ang yun kinasal na sila dito, tapos nagtatrabaho siya sa Singapore. Kinontak niya ako via Instagram na parang followers ko rin nga before pa siya ikasal na parang na pagka nakinasal siya, gusto ko yung wife ko ma-shoot mo, parang ganyan. Nag-shoot kami yung may CCTV. Hindi dahil wala siya tiwala sa akin, pero gusto niya makita kung paano ako mag-shoot. Hindi siya sasalta. Hindi, wala tiwala sa iyo yan. Oo, ganun. Loko ka, naka-video ka. Joke lang. Yung subject ko pa nun ay medyo famous sa Greenbelt na parang branch owner pa yung nandun. So parang mga nandun sa... Nice. Up to now, hanggang ngayon. Parang ngayon, magpo-40 na siya. Gusto niya pa ulit magpa-shoot. Ganun. Babae to. Babae naman, boss. Pastay talaga pag lalaki. Para malala. Magpa-40, ibig sabihin, maganda pa rin yung niya, Maganda yung pa rin postura ang pa rin handshake. niya. Okay naman. Wala, Pero wala naman kasi. Sana wala ng CCTV, no? Kasi parang nakakailam din eh. Parang parang nagsushoot ka ng rings, tapos may yaya na nakabantay sa gilid mo. Ay, yung CCTV ba? CCTV. Okay lang naman, basta Okay wala lang. nagsasalta. Yun na minsan medyo mahirap eh. Parang, yun ang cons naman minsan pagkasama yung boyfriend. Parang minsan may nasushoot ako na tatanungin niya pa, okay lang ba yung ganung post? Parang ang ginagawa ko ngayon, pagka nandun yung kasama yung boyfriend, pinadadala ko muna sa smoking area sa bahay. Doon ko muna, sir. Parang naririnig niya kami, paano kami mag-shoot. Pero, hindi niya nakikita kung ano yung ano. Kasi minsan parang may hindrance pa rin yung subject na parang, papayag kaya siya itong ganung. Conscious pa rin, conscious. Kaya, ang hirap din mag-shoot ng ganun. Andiyan ang boss Nico na. Thank you. Nico Kiyoge. Nico Kiyoge. Ng paparazzi. Kala ako, mapapahiya ako sa tropa ko eh. Hindi ako sasadyain. Ayan. Grabe. Ang layo pa ng binayo ni Boss Nico natin. Kaya magpasalamat tayo. Naka-boxer shorts lang eh. Siya ngayon, ha? Labas ang karuga. Nagpapalamig kasi naka-scooter lang yan nung pumunta dito para daw presko. Yes. Presko yung itlog. May hangin, no? Oo nga, no? Pag naka-short, pag magra-ride ka dapat, naka-short, no? Oo, syempre, para hindi ka pagpapawisan. Pagpapawisan, no? Para hindi maging itlog na maalat. Yung itlog. Hindi, tapusin na natin yung Q&A natin. Lo, yung ano natin. Yan. Sige, Boss Lo. So ito na. For photographers naman, Wasowi, who are curious about nude photography na as an art form, ano yung advice mo sa kanila before they try it? Or ito mga bago, mga gustong i-try, anong Madami yan. masishare mo sa kanila? Unang-una yung kailangan maging totoo ka. Hindi mo lang siyang gawin para mag-take advantage. Kung gusto mo talaga siyang gawin, is gawin mo dahil gusto mo talaga siya. Hindi dahil gusto mo yung isang gusto. Diba? Mahirap siyang i-apply kasi, yun nga, kasi kasama mindset dun sa pag-shoot ng ganun. Lagi mong isipin na hindi malaswa or hindi ma-offend or hindi ma-violate yung pagkababae nung dahil nakaubad siya. Ang hirap eh. Baliktarin man natin yung sitwasyon kahit tayong lalaki, magubad ako sa'yo.
'di ba? Awkward siya na ang hirap siya ngayon, no. Kaya kung ipopursue mo siya, be real. Yun lang, be real. Pero magandang niche kasi sobrang konti lang yung nagdi-nude photography. Yung talagang yun yung focus Sobrang konti lang. Dahil din siguro sa culture natin kaya tayo pero sana nga medyo maging mas ma-open na tayo sa mga ganun. Lilipad ka ngayong 22. Pagdating mo sa pupuntahan mo, itutuloy mo pa rin babayang yung nude photography mo or ikaw? Gusto ko maging photographer pa rin pero ginagawa ko naman to for the kids. So kung magde-day job ako, No problem. okay lang. Siguro more on personal works na lang yun talaga yung shoots ko. Pero Passion gusto ko pa rin maging photographer pa rin naman. Sabi nga nila, pag 10 taon mo na daw ginagawa habang buhay mo na siyang gagawin. Yes. Yun ang sinabi. Parang friendship yan 8 years may get. Forever mo na. Forever mo na yan. Oo. So, pero kung magtigil man ako, siguro pagka nakasettle ko na yung mga kids ko, yun ang priority ko kasi. Nice. Pero sana matuloy niya, no? Para, Oo naman. para puti naman yung makikita natin sa Instagram. Sigaw tayo, Viva la Raza, Ganun. Latina hit. Ibang lahi naman. Hindi, kasi for sure, iba rin yung makakwento ni Uwi doon. Kumbaga, parang ibang Iba yun self-expression naman yan, di ba? So, Yes. At saka parang mas, mas malawak sa tingin Ay, ko. hindi. Tsaka mas open sila sa mga ganun. Yes, Kasi marami doon nag-outer nude. Yung Feeling ko, mas ano ka doon. Yung mas shoot magiging- ko is si Stephanie, taga New York. Yung nag-shoot kami outdoor ng MRT background. Background outdoor. Kasi talagang sa New York, wala silang pake. Makita ka lang. As long as di ka nakaka-disturb or nakaka-abala sa ibang tao, wala silang pakialam sa'yo. Yes. Kumaga, walang tama eh. walang Walang permit. dating yun. Walang Walang permit. Mindset talaga Oo. yung pag kahit saan mo tingnan. Like Yes. mindset ng sinushoot mo, mindset mo. Marami sa ating ganun. Kaso talaga napipigilan na sila gawa ng culture natin. Meron pa nga sa akin willing magpa-shoot kahit ka sa Quiapo. Wala silang pakialam. Nakaubad? Oo, nakahubad. Gusto nila. I mean, meron mga exhibitionist na subject. Pero mahirap kasi yun pagka Mahirap. nasa public places Pwede Huli ka Huli. Ang problema rin kasi doon, okay lang sana kung kasama kita sa kulungan na makukulong. Kumbaga, hindi ka magagasma kasi papasok ulit yung concept na, yung thinking ng Pilipino na, nagubad to, pariwara to. Di ba? Kagad ganun, nagubad to. So, pagdating sa kulungan, bakit, anong kaso to? Nagubad ka sa... Di ba nga Judgment na. sino ba yun sa bridge? Si Diana Subiri. Diana Subiri. Dati, naka two-piece yun Two-piece pa yun hindi Two-piece. pa... Oo. Di ba? Parang... Pero tingin ko kasi magkaiba naman Magkaiba. Iba na may binibenta kasi. Pero yan, public scandal kasi talaga rin public yan. scandal. Public scandal na yung nangyari nung kay part na yun. So, yun lang naman. So, ayan. Good luck sa'yo, Boss Uwi, no? So, Yeah. Oo. Thank you. solid yun. Excited kami para sa'yo. Next chapter. Next chapter. Thank Dami you. ko natutunan ngayon kasi sobrang alien sa akin yung nude photography talaga. Kasi Salamat, mga chief. parang pag nakikita ko siya, hindi naman bastos, form of art siya, pero hindi ko alam kung paano ginagawa. Kasi yung paano mo i-approach yung subject mo, paano mo mapapa-oo, di ba? Yung case pala ni Obi is yung subject yung lumalapit. Yung subject yung lumalapit, i-shoot mo ako ng ganto, ganyan. Kasi sobrang sa atin, parang hindi natin talaga culture yan Diba? Hindi, malabo. Tabu yung tingin natin. Pero ako nakikita ko siya form of art kasi nga nandito tayo sa industriya na to. Ayun. Thank you mga sir. Solid. Ayan. Maraming salamat and Monochrome. Peace out. Bye-bye. Night. Bye, guys. Thank you.